Tayo po ngayon ay nasa tema ng how to strengthen yung pamilya, yung pagsasama, yung relasyon. Pag-usapan natin ngayon po yung pananampalataya, yung faith, yung takot sa Diyos. Okay? Hindi lang po dapat sa simbahan ito natututunan, more so sa bahay po. Minsan kasi akala natin, okay na yan, dinadala ko sa simbahan yung anak ko pag linggo, sa kids ministry, or alam niyo yun, may youth gathering yung simbahan, or Bible study. Malaking tulong po ang simbahan, yes. Pero yung command po sa Biblia kasi na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, binigay po yan sa mga magulang. At sabi nga po doon, ipasa mo yan sa susunod na henerasyon. Ang unang lugar po kung saan natututunan ang pananampalataya, hindi po sa stage, hindi sa pulpito, hindi sa tulad kong pastor, hindi sa tahanan. Incidentally po, no, yung mga recent news natin, nakakalungkot, yung mga napapanood lang natin dati sa Amerika na nagbabarilan ng mga bata sa eskwelahan, ngayon, nangyari na rin sa atin. So, sabi po sa Psalm 78 verse 4, we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonder He has done. Kaya sabi po, we will tell the next generation. Sa bahay po, mga bata natututo sila, hindi lang sa sinasabi natin, kundi sa nakikita sa atin. Parang kaibigan ko, huwag ka magsisinungaling Junjun ha, nung tumawag yung kumpare, tay, nahanap ka ni Ninong. Sabi mo, wala ako. Patay. Sa atin pa natutong magsinungaling. So nakikita nila kung paano natin tratuhin yung asawa natin, yung mga magulang natin, yung kasambahay natin, yung kapitbahay at ibang tao. Nakikita nila kung marunong tayong magpakumbaba pag nagkamali tayo. Nakikita nila kung marunong tayong mag-sorry pag kailangan. Nakikita nila paano tayo mag-react kapag stress, kapag pagod, pag kulang sa budget. Kaya ang tanong, anong klaseng faith ang nakikita ng mga anak natin, okay, pag tayo ay nasa bahay? Hindi kailangan perfect ang parents, mga kapatid, ano, para makapagpasa ng pananampalataya. It's learning to depend on the perfect grace ni God. So ang faith na napapasa, hindi lang faith na tinuturo, ito'y nakikita at pinapakita. Hindi mo kailangan gawing sermon ang bawat usapan sa bahay. Pwede mong gawing sacred ang ordinaryong moments. Habang kumakain, habang nasa biyahe, habang nagugas ng pinggan, habang nagkakape, doon napapasa po yung faith sa daily life. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, anong isang simpleng spiritual habit na pwede nating simulan bilang pamilya this week? Isang dasal ba yan? Isang Bible verse? Isang pasasalamat? Isang honest conversation? Again, hindi mo kailangang simulan na malaki, simulan mo lang ng tapat. Psalm 78 verse 4, we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done. Tayo manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, na ang mga panahon ngayon ay medyo challenging sa parenting. Alam namin, Lord, na marami kaming kaagaw sa pagpapalaki ng mga anak. Nandiyan ang teknolohiya, na lagi ang iPad and iPhone, mga telepono, screen, kaaway na kalaban namin, Lord, yung distraction na maraming boses pinapakinggan ng aming mga anak. Nawa, Lord, sa aming mga magulang makita ang takot sa iyo, pananampalataya sa iyo, at pagmamahal sa iyo. Tulungan mo, Lord, ang mga magulang nakikinig ngayon. Paano palaki ng mga anak na may pagmamahal sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.